Nagbabalak ka ngayon na bumili ng second-hand na SSD. Pero alam mo ba na sobrang delikado? Pwedeng piliin mo na yung RAM, casing, power supply, CPU as second-hand. Huwag lang yung SSD. Bakit? Okay. Kadalasan pagdating sa SSD, sinasabi ko lagi, bumili kayo ng brand new. Dahil ang SSD po may limitation kung hanggang kailan mo siya pwedeng gamitin. Ang ibang component, as long as they're working, 100% yung performance. Sir, alam ko yan. Kaya pag bumibili ako ng SSD, tinitingnan ko yung kanyang health percentage. Tama. Tinitingnan ko yung kanyang benchmark. Tama din. Pero pagkabili mo, pagkasalpak mo, mag-i-install ka na ng OS, ayaw na. Sa totoo lang, pwede kayong magtanong sa mga kakilala nyo na technician na nagtatrabaho sa mga computer store. Bakit nila na-encounter to? Dahil tulad ng sinabi ko kanina, may limit. May TBW, kung tawagin, total bytes written. Para siyang notebook. The higher the capacity, the more pages. So, ibig sabihin, pag nasulatan mo na lahat ng pahina, hindi mo na pwedeng gamitin yung notebook na yan. Ganon din po ang SSD. Kaya naman, if you still insist to buy a second hand, dahil nga alam ko naman, naiintindihan ko, crisis ngayon, dapat ito yung mga kailangan mong tingnan. Hindi lang health percentage, benchmark, kundi yung kanyang total host rights. Kung ilan pa ang natitirang endurance lifespan ng SSD. Kasi pwedeng ang isang SSD, parehas yung span of hours that power on. Meron ako ditong dalawa, ipapakita ko sa inyo. Yung isa, 49 na terabyte na, and yung isa naman is 3 terabyte pa lang. Di ba? Ang layo. So, ibig sabihin, yung isa is gamit na gamit, yung isa naman, siguro lagayan lang ng files, documents lang. And kadalasan, ang mga mas prone dito sa mga ganitong senaryo is yung mga lower capacity SSDs. And then the second thing is kailangan alamin mo kung branded or hindi. Pag hindi po branded yan, most likely naka-freeze po ang kanyang health percentage status. Pwedeng 100%. And yun pala, used up na yung kanyang TBW. Marami pong ganyan. Kaya marami pong nagugulat na pagkabili nila ng SSD, okay naman lahat ng indicators, pero pagkasalpak, ayaw. And then pangatlo is stick with the higher capacity. You are safer with higher capacity than lower capacity SSDs. Kung magsa-second hand ka na lang din naman, go for 1 terabyte and above. So since this is just a very quick video, I will cut it here. And for further explanation on the technicalities, feel free to follow dahil I'll be covering that on long-form videos sa ating YouTube channel. So feel free to follow us guys for more quick tips.